Stop competing with others. Discover your gifts, your passion, your talents, and offer them up to the Lord. Masisira ang buhay mo kung nakikipagtaasan ka, nakikipag-unahan ka sa iba. Pero subukan niyo po, gawin mo lahat ng makakaya mo, ialay mo sa Diyos, at magkakaroon ka ng mga nakakamangha, nakakabilib, at napakabuting bunga sa iyong buhay. Diba? Ganyan din ang payo at turo ni San Pablo sa mga tao ng Colosas. Sabi niya, whatever you do, do it with all of your heart and offer it to the Lord, and you will receive an inheritance as your reward. Napakaganda pong kwento tungkol po sa isang hari. Gusto niyang malaman kung sino ang pinakamabilis na tagagawa ng basket. Dahil ang hari na ito sa isang kaharian, napakahilig po niya sa mga basket. So, siya po ay gumawa ng isang paligsahan. At nakakita po sila ng dalawang babae na napakagaling na gumawa at maghabi ng mga basket. Binigyan po sila ng maghapon para gumawa ng basket. Kung sino man po sa kanilang dalawa ang makakagawa ng pinakamaraming basket, siya po ang magwawagi. Kaya nagumpisa po silang maghabi, gumawa ng basket. Pagkatapos po ng 2 oras, yung isang babae nakagawa lang ng 2. At nakita niya yung katabi niya, aba, nakatatlo ng basket. O medyo na-insecure po itong babaeng ito. Biglang dumating po yung hari at tinignan yung kanilang ginagawa. At sinabihan po itong babae na nakarami na ng basket, mali yung size, yung laki ng basket mo. Kung hindi mo uulitin yan, matatalo ka. Masyadong maliliit yung iyong mga ginagawa. Ito pong babae na nakarami na ng basket, wala po siyang magawa. Inulit niya, sinira niya yung kanyang mga nagawa. Ito namang nahuhuli, aba, biglang nagkaroon ng confidence, lumakas ang kanyang loob. Sabi niya, buti nga. At na-excite po itong babae na nahuhuli, na sabi niya, chance ko na ito, mananalo ako. Pagkatapos po ng maghapon, dumating po ulit ang hari, pinatigil sila sa kanilang paggagawa. Ito pong babae na nahuli sa paggagawa ng basket, nakatapos po siya ng 10. Pero nung tinignan nila yung kanyang kalaban, itong babae na nag-umpisa muli, alam niyo po kung nakailan siya? Naka-11 naman po siyang basket. At siya po yung nanalo. Palakpakan po itong mga tao. Itong hari, bilib na bilib. Itong kalaban niya, hindi makapaniwala. Tinatanong nila sa kanya, di ba kanina, inulit mo na yung iyong mga ginawa? Paano mo pa naunahan itong iyong kalaban? Paano ka nakarami ulit? Bakit ang bilis mong makatapos ng mga basket? Napakaganda po ng tugon nitong babae. Kaya nakarami siya. Dahil kahit na nahuli siya, hindi po niya hinayaan na yun ay makaapekto sa kanya. Opo, sabi niya sa hari, muntikan na ako sumuko. Pero nagumpisa akong maniwala sa aking sarili. At sabi po nitong babae na nanalo doon sa basket making contest, that magic starts to happen when you start believing in yourself. Napakaganda po, no? Na merong nangyayaring kamangha-mangha, may milagro, may himala na magiging bunga ang iyong paniniwala at pagtitiwala sa iyong sarili. Di po ba mga kapatid, pag nawawalan tayo ng tiwala sa ating sarili, nagkakaloko-loko ang ating buhay. Nasisira ang ating ginagawa. Pag hindi ka naniniwala sa iyong sarili, kahit na anong iyong gawin, hindi ka magtatagumpay. Amen? Ang kapatid, mabigo man tayo, huwag tayong matakot na magsimula muli. Just do your best. Kung ano yung makakaya mo, gawin mo. Bigay mo lahat ang iyong puso. Kung ikaw ay simpleng sales lady lang, galingan mo ang pagtitinda. Makikita ka ng iyong manager, itataas ka niya ng posisyon. Kung ikaw ay simpleng kusinera lang, huwag kang magdadabog. Pag ikaw ay nagluluto, dahil pumapait, umaalat, umaasim ang iyong niluluto, galingan mo ang iyong pagluluto, sarapan mo. At pag natikman niya ng iba, aba, baka sumikat ka. We need to understand that the moment that we start believing in ourselves,
we start to have confidence. Pag tayo ay naniniwala sa ating sarili, lumalakas ang ating loob. And with confidence, you can do anything. Mahirap ba maging ikaw? Di ba? Ang pinakamadali na pwede nating gawin ay yung maging tayo. At kung bubutihin natin yung pagiging tayo, napakalaking milagro nang makikita ng ibang tao sa iyo. Kaya tayo po ay magdasal at manalangin. Patulong tayo sa Diyos. Naway huwag tayong matakot na ipakita kung sino ba talaga tayo at pagbutihin natin ang pagiging tayo. Dahil kung hindi ka magiging tunay na ikaw ay nagsisinungaling. Ano ang mas gusto ng Diyos? Ang totoo ka, nagbabalat kayo. Walang milagro na lumilitaw sa mga peke, sa mga nagbabalat kayo. Ang kabutihan ay lumilitaw sa mga nag-uumpisa, nagiging totoo sa kanilang sarili.